So welcome again guys sa panibagong natin video. So for today's video naman is i-implement natin ang DHCP, then also the static routing. So gawin na natin siya. So ang una natin is punta tayo sa router, then CLI, then load, then import, after Unix, i-init natin kung ano yung nakakonect sa route, sa switch. So in G000, lagyan natin siya ng IP address. So dapat nakalagay ng IP address dito is ito sa PC. So IP address is 10.1.4.2.1. For example, ito na 62.5.2.5.2.5.2.8. Then enter na. Then open natin siya. Shutdown. Then open na yung line. Exit na tayo. Gagawin naman natin siya DHCP. So IP excluded, IP DHCP excluded address, which is kung ano yung ginamit natin dito. Copy na lang natin ito para mabilis. Copy, then IP DHCP pool, then the pool name is, kunwari siya ay CVLAN 7. So enter lang, then ang network -1 lang tayo, or ito yung network address naka-provide na. Then the 44.2.0, then the subject mask is 2.2.2.2.2.8, then enter. Then IP default router or default router. Default router is ito ulit. Ang ginamit natin IP sa Giga 00. So then exit na lang tayo. Then try natin i-track yung FA01 and 2. So track dito sa switch, enable, and FT, inrange, FA01 and 2. So suspend mode track. Then exit. So fast forward lang natin. Then punta tayo sa PC. Dapat makaka-receive na siya ng DHCP na address. Nasakop nitong network address na to. So punta tayo na IP configuration, change natin itong static to DHCP. Dapat mag-send siya ng successful. So yun, DHCP request successful. Then sakop siya nitong network address na to, and also the subject mask is ito, same sila. So next is implement din natin sa kabila kung ano yung ginawa natin dito. So ganun lang ulit, punta ng CLI. So hindi pa naka-power on, click lang itong button na to kung hindi pa naka-power on. Ganyan, wait lang natin. So pag may lumabas na configuration dialog, gawin nyo lang no, then enable, then FT kung ano ulit yung nakakonect, G00 again, G000. So IP address, which is yung sakop naman na ito. So IP add 10.144.0.1. So subnet mask is 255.255.254. Oh mali, 254.0. yan. Yan tayo lang. Then mag-shutdown natin para mag-on siya.
After nyo mag-on, tuwa tayo ng IP, DHCP, excluded address, which is kung ginamit natin address sa Vika 000. Enter lang, then IP, DHCP, full, then full name. Let's say ang pangalan niya ay V177. V177. So network, kung ano yung sakop ng IP address na yun. So 10.144.0.0. The subject mask is 255.254.0. Then the default router is save lang kung ano ulit yung ginamit natin sa ating IP address sa Vika 060. So exit lang ulit. So punta ulit tayo sa switch, then CLI again, then enable, then FT, then after that int lang natin ulit, int range kung ano ulit yung nakakonect, may spelling ko, int range FT01 ito din. So same sila, FT01 FT01-2. So switch port may trunk lang, ano siya. So fast forward lang din natin. After nyan, check natin yung PC kung makaka-receive na ulit siya ng DHCP. So yun, maka-receive na siya ng DHCP. So ganun lang mag DHCP guys. Then ang sunod natin gagawin is static routing. So una natin step is maglagay muna tayo ng IP address ng serial. So pinahin na natin ito. Ito isa, then int s, kung ano yung ginamit natin, S010. So S010, then IP add kung ano yung sakop na itong network address na to. So example 10.0.0.2, then 255.255.252, enter, then no shutdown. No shutdown na siya. Then exit lang natin, then gawin din natin sa kabila. Enable, then FT, then S010 IP add, since nagamit na natin yung 2, 1 na lang siguro para mabilis. Then 0.0.1, 2. Sure ba tayong 1 yung nagamit natin? Ay 2, tama, 2. So 1 na lang siya, so tama naman. Enter, then no shutdown. Dapat mag-green na siya ito kasi parehas na siya naka no shutdown. Yun, mag-green na siya. So exit lang natin, fast forward muna natin sa 2. Then after nyan, i-IP route na natin itong network address na to. So ito lang siya, IP route kung ano network nito, 10.144.2.0. then subject mask 255.255.258. So ang next nating lalagay na address is yung hopping, so kung anong next hop nya. So ang next hop nya, which is itong IP address ng serial na ito. So copy lang natin yung IP address ng serial na itong switch 1 para ng router ng isang site. So paste natin, then enter lang. Then sa kabila naman, ipapasa naman natin to dito sa kabila. So int FT0, ay mali, IP route
kailangan nyo muna itong ma-receive. So, try natin. Hindi niya ma-receive nang hindi niya nakikilala yung IP. Then, that, hindi kasi siya babalik guys. Hindi siya babalik sa pinanggaling niya. Parang ganun siya. 5.5.5.5.128. Then, the route is the IP na itong isa naman. Which is 10.0.0.1 and enter. So, ito naman ang kailangan niya mabasa. Itong IP naman nito. So, ang kailangan natin gawin is IP route then that 144.0.0 5.4.0 then ang route is 10.0.0.1 then oh, may toolbox ako. Copy na lang natin po. IP route. Ayan. Enter. Then sa kabila. IP route. Then 44.0.0 oh, may zero. Palagi na lang ako may mali. May tuldok na naman ako sa dulo. Yan, enter lang. Then, check natin kung nakakapagbasa ng isa't isa. So, send. Yan, successful na siya. So, nababasa niya na to. Receive na siya ng message using static routing. So, simulation lang natin. Yan. So, ganun lang siya guys. Thank you ulit for watching. And goodbye. Sana nagustuhan niyo yung topic na yun. Maraming salamat.